kayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ng mabuting balita. Ang sumampalataya at mabigyan ay maligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Ngayon po ay araw ng linggo, kaya po pasalamatan at bigyan po natin ng papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin. Mga kapatid, sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang paggunita sa dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Ito po ay pinagdiriwang 40 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. We are celebrating the ascension of the Lord, and it is celebrated 40 days after His resurrection. Mga kapatid, kapag tinanong ko po kayo sa mga oras na ito, may pangarap po ba kayo sa buhay ninyo? Sino po ang mga may pangarap sa buhay? Madami. Sino po ang nangangarap magkaroon ng maraming pera? No, pati pa ay tataas natin. Ano? Sino po ang nangangarap magkaroon ng masaganang buhay? Marami, di ba? Sino po ang nangangarap na maging matagumpay ang kanyang buhay? Madami, no? Sino po ang nangangarap pumunta sa langit? Ang dami, no? Kahit sabihin ko ngayon na, nag-iiba, no? Pero may kanya-kanya po tayong pangarap. At madalas yung pangarap natin sa ating buhay ay maabot yung mga mithiin natin sa buhay na ito. Dahil para sa atin, oras na maabot natin ang mithiin na ito, tayo ay magiging matagumpay. Kaya nga, kapag ikaw naabot mo na yung pangarap mo, sasabihin ng ilan, okay na ako, naabot ko na yung pangarap ko. Pero sa karamihan, kahit minsan naabot na yung pangarap, hindi pa rin natatapos doon. Patuloy na inaabot
ang iba pang mga mithiin at pangarap sa buhay. Pero mga kapatid, ang pangarap natin bilang mga Kristiyano ay hindi lamang maabot kung ano ang katagumpayan na ipinagkakaloob ng mundo. Bagkus ang pangarap natin bilang mga Kristiyano ay makarating din sa kalangitan. At marahil sasabihin ng ilan sa atin, Father, hindi naman po ako Diyos. Ang Diyos lang ang makararating sa langit. Pero mga kapatid, pinatunayan po sa atin ni Jesus. Tandaan natin na si Jesus ay hindi lamang Diyos. Bagkus si Jesus ay naging taong kagaya ng bawat isa sa atin. Marahil nung bata si Jesus, umiyak din siya. Marahil nung bata si Jesus, nadapa din siya. Ano ang pagkakaiba natin kay Jesus? Makasalanan tayo, pero si Jesus, walang bahid dungis ng pagkakasala. Pero sa pamamagitan ng pagdiriwang natin sa araw na ito, bilang tao, si Jesus ay umakyat sa langit. At nangangahulugan na ang bawat isa sa atin may kakayanan ding abutin ang pangarap patungo sa langit. Pero tandaan natin mga kapatid, na sa pag-abot ng pangarap, hindi naman ito madalian. Tama po ba? Minsan kasi, ang gusto natin lahat madalian. Gusto natin lahat mabilisan. Kailangan kapag nangarap ako, bukas maabot ko na. Pero tandaan natin na sa bawat pag-abot ng pangarap, ito'y pinagsusumikapan. Lahat ng pangarap, kung gusto mong maabot, kailangan mong pagsumikapan. Ang mga estudyante, para maabot ang kanilang pangarap na makatapos ng kanilang pag-aaral, ano ang kanilang dapat gawin? Mag-aral ng mabuti. Ang mga empleyado, kung gusto nilang maabot yung pangarap nila na balang araw sila ay maging boss, anong kailangan nilang gawin? Magtrabaho ng mabuti. Dahil kung gusto mo maabot ang iyong pangarap, pagsumikapan mo. At ang pangarap natin na makarating sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos, ay pagsumikapan. At paano itong pagsusumikapan? Na sa buhay din natin, pagsumikapan nating magpakabuti. Pagsumikapan natin na gumawa at piliin lagi ang tama. Pero mga kapatid, hindi po madali ang magsumikap. Maraming pagsubok, maraming tentasyon, maraming sakit, maraming pait. Pero napakaganda po nung kwento ng ating unang pagbasa at ng ating ibanghelyong napakinggan. Ito po yung kwento ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. At dito po sa ating unang pagbasa, ibinabahagi po sa atin na habang si Jesus ay umaakyat sa langit, ano po ang ginagawa ng mga alagad? Sila ay nakatingala. Nakatingala sila. At sa kanilang pagtingala, tila merong ipinapaalala sa atin dito na yun ang destinasyon ng bawat isa sa atin. Yun ang ipinapangarap ng bawat isa sa atin. Kaya siguro mga kapatid, sa mga oras na tayo ay nawawalan ng loob para abutin ang pangarap, sa mga oras na tayo ay napanghihinaan para maabot yung pangarap natin na kalangitan, siguro ipinapaalala sa atin na tayo ay tumingala. Let us look up because it will remind us of our destination to be with God. Kapag tumingala, pinapaalala sa atin yung destinasyon nating
makapiling ang Diyos. Pangalawa, hindi lang basta tayo dapat tumingala. Dapat marunong din tayong tumingin sa sarili. Tandaan natin mga kapatid, maraming pagkakataon na ang madalas nating nakikita ay ang iba. Ang kamalian ng iba, ang kapangitan ng iba, ang kapintasan ng iba. Pero mga kapatid, sa pag-abot ng pangarap, minsan kailangan ding siyasatin ang sarili. Siyasatin ang puso. Siyasatin ang laman ng kaluluwa. At paano gagawin ito? May mga pagkakataon na hindi natin makita ang Panginoon sa buhay natin. Bakit? Dahil napakaraming mga bagay na humaharang. Napakadaming mga bagay na humahadlang. At ano po itong mga bagay na ito? Minsan gusto natin makita ang Panginoon, pero hindi natin makita. Bakit? Dahil puno ng sakit ang puso. Hindi mo kayang magpatawad. Hindi mo kayang humiling ng tawad. Ang puso mo puno ng sama ng loob. Ang puso mo puno ng galit. At kapag ganun na lamang ang laman ng puso natin, mahihirapan tayong abutin ang pangarap. Mahihirapan tayong abutin ang mithiin nating makarating sa kalangitan ng Diyos. Kaya mga kapatid, wag lang tayo tumingala. May mga pagkakataon din na kailangan nating tingnan ang ating sarili. Siyasatin ang ating mga puso. Pero hindi po natatapos doon mga kapatid. Dahil ang panawagan ni Jesus sa ating ebanghelyo, na ang bawat isa sa atin may kakayanang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Ipahayag ang kanyang turo. Pero ano ang panawagan sa atin ng Panginoon? Na sa ating pagpapahayag ng kanyang turo at mga gawa, tayo ay hindi niya pababayaan. Tayo ay kanyang sasamahan. Pero mga kapatid, ano ang panawagan sa atin dito? Hindi lamang sapat na tayo ay titingala. Hindi lang sapat na tayo ay titingin sa ating sarili. Pero dapat marunong din tayong tumingin sa mga pangangailangan at kakulangan ng iba. Maraming mga tao, maraming mga mananampalataya, puro papuri sa Diyos, puro papuri sa sarili, pero hindi naman kayang tingnan ang kakulangan ng iba, hindi man lamang kayang tulungan ang pangangailangan ng iba. Mga kapatid, ang pagtulong sa kapwa ay magdadala sa atin patungo sa pangarap na kalangitan. Ang pakikiisa sa kapwa ang magdadala sa atin sa pangarap nating kaharian ng Diyos. Kaya po siguro mga kapatid sa araw na ito, wag lang tayong titingala, wag lang tayong titingin sa sarili, kundi tumingin din sa paligid. At sa pagtingin natin sa ating paligid, tingnan natin kung ano ang kaya nating maibigay, kung ano ang kaya nating ibahagi sa kanila. Kaya nga, ang kalangitan ay hindi lamang nasa itaas, kundi ang kalangitan ay dapat nasa piling ng bawat isa. Kung marunong lamang ang bawat isa sa ating tumingala, tumingin sa sarili, at tumingin sa paligid. Mga kapatid, sa araw na ito, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay umakyat sa langit. At ang kanyang pag-akyat sa langit ay panawagan na sasamahan niya tayo hindi lamang sa lupang ito, kundi sasamahan niya tayo at kaisa natin siya patungo sa ating pangarap. At ano ang pangarap natin?
hindi lang maging matagumpay sa buhay na ito, kundi pangarapin natin na balang araw makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Makarating tayo sa kalangitan. Mga kapatid, oras na ikaw ay mahirapan, huwag mong kakalimutang tumingala, tumingin sa sarili, at tumingin sa iyong paligid. Amen.